Marita Sobel, ang ginintuang panahon at pamana ng isang bituin ng LVN. Introduksyon, ang natatanging bituin ng kanyang henerasyon. Sa makulay na kasaysayan ng pelikulang Pilipino, may mga bituing sumisikat hindi lamang dahil sa angking ganda, kundi dahil sa pambihirang talento at dignidad na kanilang ipinamala sa loob at labas ng kamera. Isa sa mga natatanging pangalang ito ay si Marita Zobel, isang aktres na sumagisag sa kagandahan at kahinhinan ng kanyang panahon. Bilang isa sa mga pangunahing bituin ng maalamat na LVN Pictures. Ang kanyang karera ay isang testamento sa isang panahon kung kailan ang industriya ay pinaghaharian ng mga mestisa at mestisong aktor. Subalit ang kwento ni Marita Zobel ay higit pa sa isang magandang mukha sa telon. Ito ay salaysay ng isang pangarap na natupad, mga pagsubok na nalampasan, at isang buhay na inilaan sa sining at pamilya. Kakaiba sa naging landas ng marami, hindi niya kinailangang dumaan sa pagiging ekstra. Sa halip, mula sa kanyang unang pelikula, siya ay ipinakilala bilang isang ganap na bida. Mula sa pagiging isang dalagang idolo noong dekada 50 hanggang sa pagiging isang respetadong karakter na aktres sa kanyang pagtanda, ang kanyang paglalakbay ay sumasalamin sa ebolusyon ng industriya at sa katatagan ng isang tunay na alagad ng sining. Kabanata 1, mga unang taon at pagsibol ng pangarap. Isinilang si Mary Ann Blanche Irizarry noong 18 ng Hunyo, 1941 sa lungsod ng Iloilo. Sa kanyang murang edad, ang mundo ng pelikula ay nagsilbing isang mahiwagang kaharian na kanyang pinangarap na marating. Ang kanyang pinakamalaking inspirasyon ay ang reyna ng Sampaguita Pictures na si Gloria Romero. Sa isang panayam, inamin ni Marita na hindi lamang niya iniidolo si Romero kundi masusin niyang pinag-aaralan at ginagaya ang kilos, pananamit at paraan ng pag-arte nito. Ang paghanga na ito ang nagtanim sa kanyang puso ng pangarap na balang araw ay masilayan din siya sa pinilakang tabing. Ang tadhana ay tila gumawa ng paraan upang ilapit siya sa mundong kanyang inaasam. Noong siya ay nasa high school, naging kamag-aral niya ang isa pang magiging icon ng pelikulang Pilipino, si Amalia Fuentes. Naging malapit na kaibigan din ni Amalia ang kanyang ate, na lalong nagbukas ng kanyang kamalayan sa industriya ng showbiz. Pagdating sa kolehiyo, pinili niyang tahakin ang isang landas na may kaugnayan sa pagsusulat at komunikasyon sa pamamagitan ng pagkuha ng kursong journalism. Gayunpaman, ang tawag ng pag-arte ay higit na naging malakas. Ang kanyang pag-aaral ay pansamantalang naisantabi ng magbukas ang pinto ng pagkakataon na tuluyan ng magpapabago sa takbo ng kanyang buhay. Kabanata 2, ang pagpasok sa LVN Pictures, pagsilang ng isang bituin. Noong kalagitnaan ng dekada 50, ang LVN Pictures, isa sa mga Big 3 studios ng panahong iyon, ay nasa kasagsagan ng paglulunsad sa kanilang bagong bituin na si Lou Salvador Jr. Si Salvador, na binansagang James Dean of the Philippines, ay may imahe ng isang bad boy na kinakailangan ng isang katapat na good girl upang mabuo o ang isang perpektong tambalan sa pelikula. Upang mahanap ang perpektong kapareha, naglunsad ang LVN ng isang malawakang paghahanap na tinawag na Search for a Good Girl. Ang balitang ito ay umabot sa kaalaman ni Marita at sa tulong ng mga kaibigan at pamilya, sinubukan niya ang kanyang kapalaran. Sa libu-libong nag-audition, ang kanyang natatanging ganda na may lahing Espanyol at ang kanyang natural na karisma ay agad na napansin. Personal siyang pinili ng matriarka ng LVN na si Doña Sisang de Leon, isang patunay sa matalas na mata ng producer sa pagkilatis ng potensyal ng isang bagong bituin. Sa edad na 16, ipinakilala si Marita Zobel sa publiko sa pamamagitan ng pelikulang Bad Boy noong 1957. Ang pelikula na pinagbidahan nila ni Lou Salvador Jr. ay hindi lamang nagsilbing kanyang debut kundi ito na rin ang kanyang opisyal na launching film. Ito ay isang pambihirang pangyayari sa industriya kung saan karamihan sa mga baguhan ay nagsisimula sa maliliit na papel bago mabigyan ng pagkakataong magbida. Ang agarang pagtitiwala na ibinigay sa kanya ng LVN ay isang malinaw na senyales na isang bagong bituin ang isinilang. Kabanata 3, ang mabilis na pagsikat at mga hamon sa karera. Ang tagumpay ng Bad Boy ay naging simula ng sunod-sunod na proyekto para kay Marita Zobel
Agad siyang naging paborito ng mga manonood at kinilala bilang isa sa mga pinakamagandang mukha sa industriya. Nakatambal niya ang ilan sa mga pinakasikat na leading men ng LVN at ang kanyang mga pelikula ay palaging tinatangkilik sa takilya. Ang kanyang mabilis na pagsikat ay nagpatunay na tama ang naging desisyon ni Doña Sisang. Subalit, ang mundo ng showbiz ay hindi puro kasikatan at paghanga. Kasama nito ang mga intriga at mapanirang chismis. Dahil sa kanyang kabataan at kawalang muwang sa kalakaran ng industriya, si Marita ay naging biktima ng mga malisyosong kwento. Isang pagkakataon, nabalita na siya ay nagkaroon ng romantikong ugnayan na yan sa isa sa kanyang mga nakapareha. Ang balitang ito, na ayon sa kanya ay walang katotohanan, ay labis niyang ikinalungkot at nagdulot sa kanya ng matinding emosyonal na pasanin. Walang magawa ang dalaga kundi ang umiyak at pagdudahan ang mundong kanyang pinasok. Dahil sa matinding pressure at sakit na dulot ng intriga, muntik na siyang huminto sa pag-aartista. Naisip niyang iwan na lamang ang karerang halos kasisimula pa lamang. Sa puntong ito, muling namagitan si Doña Sisang de Leon. Sa pamamagitan ng mahinahong pagpapayo at pagpapaliwanag, kinumbinsi ng matriarka si Marita na huwag pansinin ang mga tsismis at magpatuloy sa kanyang nasimulan. Ang suportang ito mula sa isa sa pinakamakapangyarihang tao sa industriya ay nagbigay sa kanya ng lakas ng loob upang harapin na ang mga pagsubok. Bukod kay Doña Sisang, nakahanap din siya ng suporta mula sa kanyang mga kapwa-artista. Isa sa mga tumulong sa kanyang mga unang araw ay ang veteranang aktres na si Delia Razon na naging kapitbahay niya. Ang samahan sa loob ng LVN ay naging parang isang malaking pamilya para sa kanya na tumulong upang siya ay maging mas kampante at matatag sa pagharap sa mga hamon ng pagiging isang artista. Kabanata 4, pag-abot sa tuktok ng tagumpay. Matapos malampasan ng mga unang pagsubok, tuloy-tuloy nang namayagpag ang karera ni Marita Zobel. Ipinamalas niya ang kanyang husay sa iba't ibang genre ng pelikula. Kabilang sa kanyang mga naging proyekto ay ang Faithful, Barkada at Wala Kang Paki, 1958. Sparring partner, cover girl, Mr. Announcer. At ang tambalan nila ni Diomedes Maturan sa Turan at Lagnas, 1959. At Pakipot, Dalia, Botika sa Baryo at si Marita at ang Pitong Duwende, 1960. Isang mahalagang yugto sa kanyang karera ang kanyang pagganap sa pelikulang Biyaya ng Lupa noong 1959. Sa direksyon ni Manuel Silos at Lamberto Pimpot Avellana, ang pelikula ay kinilala bilang isa sa mga obra maestra ng pelikulang Pilipino. Dito, ipinakita ni Marita ang isang mas mature at malalim na pagganap na malayo sa kanyang karaniwang good girl roles. Ang kanyang husay ay napansin ng mga kritiko na nagbunga ng kanyang unang nominasyon bilang Best Supporting Actress sa FAMAS Awards. Bagamat hindi niya naiuwi ang tropeyo, ang nominasyon ay isang malaking pagkilala sa kanyang kakayahan bilang isang seryosong aktres. Nang matuklasan ni Doña Sisang na si Marita ay may angking talento rin sa pag-awit, binigyan siya ng pagkakataong magbida sa mga romantic musical films. Itinambal siya ng ilang beses sa kampeon ng Tawag ng Tanghalan na si Diomedes Maturan. Ang kanilang mga pelikula tulad ng Prinsipe Diomedes at ang Mahiwagang Gitara, 1961, ay naging patok sa takilya na lalong nagpatibay sa kanyang estado bilang isang versatile na bituin. Ang kanyang kasikatan ay lumagpas pa sa pelikula. Naging isa rin siyang mabisang brand endorser kung saan pinakatumatak ang kanyang komersyal para sa Lifebuoy soap. Lumabas din siya sa iba't ibang print ads na nagpapakita ng kanyang malawak na apela sa publiko. Kabanata 5, isang pansamantalang pamamaalam, pamilya at pribadong buhay. Sa kasagsagan ng kanyang tagumpay, gumawa si Marita Zobel ng isang desisyon na ikinagulat ng marami. Noong 1961, sa edad na 20, nagpasya siyang pansamantalang magretiro sa pag-aartista upang magpakasal sa kanyang kasintahan na si Reynaldo Rojas. Para sa kanya, ang pagbuo ng isang pamilya ay isang prioridad na hindi matatawaran ng anumang kasikatan. Ang kanyang desisyon ay pinal at hindi nagbago. Kahit pa may isang Hollywood producer na nag-alok sa kanya ng pagkakataong gumawa ng pelikula sa ibang bansa, tinanggihan niya ang alok na ito. Isang patunay ng kanyang matibay na paninindigan na unahin ang personal na buhay. Sa loob ng mahigit isang dekada,
Tuluyang nawala sa mata ng publiko si Marita Sobel. Itinuon niya ang kanyang buong panahon at atensyon sa pagiging asawa at ina. Sa panahong ito, biniyayaan sila ni Reynaldo ng mga anak at namuhay sila ng simple at malayo sa intriga ng showbiz. Kabanata 6, ang muling pagbabalik sa industriya. Nang maging mga teenager na ang kanyang mga anak, muling naramdaman ni Marita ang tawag ng pag-arte. Dahan-dahan siyang bumalik sa industriya. Una sa pamamagitan ng mga paglabas sa telebisyon, tulad ng sa programang Tantarantang. Muli rin siyang gumawa ng mga commercial sa TV na nagpapaalala sa publiko ng kanyang walang kupas na ganda. Pagsapit ng dekada 80, nagsimula na siyang muling tumanggap ng mga papel sa pelikula. Sa kanyang pagbabalik, natural na nabigyan siya ng mga mother roles. Mahusay niyang ginampanan ng mga karakter na ito na nagpapakita ng kanyang maturity bilang isang aktres. Ang kanyang karera ay nagpatuloy hanggang sa kanyang pagtanda at siya ay palaging nakikilala sa pagganap ng mga mababait at mapagmahal na ina o lola. Isang refleksyon ng kanyang tunay na personalidad. Ang kanyang pag-arte ay nahinto lamang nang magsimula ang pandemya ng COVID-19 noong 2020 dahil sa mga mahigpit na health protocol sa industriya. Kabanata 7, buhay sa labas ng kamera at mga huling taon sa pag-arte. Sa labas ng kamera, si Marita ay isang babaeng mayaman sa mga interes at relasyon. Mahilig siyang sumayaw at makinig sa musika, mga bagay na nagbibigay sa kanya ng kasiyahan. Sa isang punto ng kanyang buhay, nagamit din niya ang kursong kinuha sa kolehiyo nang siya ay magkaroon ng pagkakataong magsulat para sa isang kulum sa dyaryo. Isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng kanyang buhay ay ang pananatili ng kanyang mga pagkakaibigan sa industriya. Napanatili niya ang malapit na ugnayan sa kanyang mga kasabayan sa LVN Pictures, tulad ni Mila Del Sol, Lilia Dizon, Anita Linda, Rosa Rosal, Caridad Sanchez, at ang kanyang idolo na si Gloria Romero. Regular siyang dumadalo sa mga get-together kasama ang mga kapwa senior actor kung saan sila ay nagbabalik-tanawan at nagdiriwang ng mga mahahalagang okasyon. Ang kanyang itinuturing na best friend sa showbiz ay ang aktres na si Chona Sandoval. At ang kanilang pagkakaibigan ay nanatiling matatag hanggang sa kanilang pagtanda. Kabanata 8, pananampalataya, sining at pamana nang magkaroon ng pandemya noong 2020 at pansamantalang mahinto ang kanyang pag-arte. Hindi ito naging hadlang upang manatili siyang produktibo. Sa halip, nakahanap siya ng ibang paraan upang ipahayag ang kanyang pagkamalikhain. Nag-aral siya ng pagpipinta at inilabas ang kanyang talento sa paglikha ng mga obra na nakasentro sa kanyang mga paboritong paksa. Higit sa sining, ang isang bagay na hindi nawala sa kanyang buhay ay ang kanyang malalim na pananampalataya. Sa kabila ng mga restriksyon, nakahanap siya ng paraan upang maipagpatuloy ang kanyang partisipasyon sa kanyang religious group. Aktibo siyang sumasali sa mga online religious meeting at ginagawa ang lahat ng kanyang makakaya upang makatulong sa kanilang mga gawain. Ayon sa kanya, ang tao ay hindi makukumpleto kung wala ang Diyos. Walang mas mabuti kundi ang daan na ginawa ng Diyos, sapagkat hindi lamang ang katawan ang dapat nating pangalagaan, kundi maging ang ating kaluluwa. Buwan ding sa kasalukuyan sa edad na mahigit 80, si Marita Sobel ay nananatiling malusog at masigla. Siya ay isang mapagmahal na lola sa kanyang 14 na apo at kontento sa naging takbo ng kanyang buhay. Masaya at ipinagmamalaki niya ang lahat ng kanyang narating, lalo na ang tagumpay ng kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. Ang kwento ni Marita Sobel ay isang tunay na representasyon ng dalagang Pilipina ng kanyang panahon, mahinhin may dignidad at may malaking pagpapahalaga sa pamilya. Nakamit niya ang kanyang mga pangarap dahil sa kanyang dedikasyon, talento at kabutihang loob. Siya ay nananatiling isang inspirasyon para sa marami, isang bituin na hinangaan at minahal, at isang pamana na mananatiling buhay sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino.